yan ng inyong Tiadeli. Ito ang inyong Tiadeli. Kumusta, mga ginigilaw kong tagapakinig? Narito na naman po kami sa pagsasadula ng mga pangyayaring lumikha ng suliranin at bagabag na humitik at naging mahalagang bahagi ng buhay. Mataos naming layunin magdulot na ikagagaan, kundi ng tuluyang ikapapawi ng hapdi at kirot ng pagdurusa o agam-agam. Sa huli, ako po'y nag-uukol lang na ikling panukala o kuro-kuro na sana'y makasiya sa may-ari ng salaysay, makaaliw sa marami, at kapulutan ng aral ng ibang ang isip ay hinilam ng langhinang kalooban at nagkulang ng tiwala sa sariling kakayahang bathi ng pagsubok ng kapalaran. Ito po ang kasaysayan sa mga liham sa inyong Tiadeli. Tulad kadalasan ang buhay sa maghapon lamang. May pagsikat ng araw, ang kapanganakan, at paglubog ng araw, ang kamatayan. Subalit ang maghapon, tiyak ang batid kung kailan magbubukang liwayway at magtatakip siling. Samantalang ang buhay ng tao, kung kailan babawiin, tanging Diyos ang nakaalam. Isang Tagalebak, Sultan Kudarat ang nagsalaysay. Siya'y tinaningang mabubuhay ng hanggang 21 lamang. Subalit hanggang ngayon, nasa kanya pa rin ang kakayahang damhin ang ganda ng buhay. Tatawagin natin siyang Val. Dear Tiadeli, ako po'y ikatlo sa 7 magkakapatid. Ang aking ina ay dating pastora sa aming church at ang aking ama ay dating municipal kagawad sa aming bayan. Ang pamilya po namin ay medyo nakaririwasa dahil mayroon kaming malawak na lupain nung panahong ako'y bata pa. 1986 ako'y 6 na taong gulang pa lamang nang ako'y dapuan ng sakit na leukemia. Labis-labis ang kalungkutan ng aking mga magulang, lalo na nang sabihin ng doktor na maaaring hindi magtagal ang aking buhay at sa edad 21 maaari akong mamatay kung hindi magbabago ang aking kondisyon. Sa kabila ng katotohanan yun, hindi ako nawala ng pag-asa. Tinuruan ako ng aking magulang na manalig at magtiwala sa Diyos upang malagpasan ko ang pagsubok. Subalit, noong 1999, nasa second year high school na ako, nagkaroon ako na iba pang karamdaman. Bala na? Ano ba nangyayari sa iyo? Kanina ko pa narinig na nasa saka ka. Nahihilo po, oy. Ha? Saka ang ulo ko, laging masakit. Aba, mataas pa rin ang lagdat mo ha. Tuminom ka na ba ng gamot? Opo, pero balik-balik po lagnat. Uy, parang binibiyak ang ulo ko sa sakit. Naku, bata ka. Ano ba nangyayari sa iyo? Hihina na rin po yun eh. Kahapon pa lagdat mo. Mabuti pa siguro. Dali na kita sa ospital. Teka lang ha. At sasabihan ko ang papang mo. Pamela,
Kumusta na ang anak nating si Bal? Anong sabi ng doktor? Dinapuan daw ng typhoid fever ang ating anak. Oh, Mabuti, nadala agad natin dito sa ospital. meron bang kinalaman yun sa sakit ng leukemia? Kailangan pa nila ng pagsusuri. Bo, natatakot ako. Mila, Baka hindi na umabot ng 21 si Bal. Dahil wag. madalas na siya nagkakaroon ng sakit. Wag. Huwag kang mag-iisip ng ganon, Mila. Wag. Makapang ang anak natin. Tsaka may awa ang Diyos. Pero wala tayong magagawa kung talagang kukunin na siya sa atin. Alam ko. Pero hindi pa, Mila. Hindi pa. Maraming pangarap ang anak natin. Tutuparin ng lahat yun.